June 22, 2026, naganap ang pinakamadugo at kauna-unahang mass school shooting sa bansa. Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na mga putok ng baril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Sa investigasyon ng mga pulis, 2 grade 9 student ang pumasok sa eskwelahan na may dalang baril at walang habas na nagpaputok sa loob ng paaralan. 20 estudyante ang nasugatan, habang 3 estudyante naman ang binawian ng buhay. Kabilang ang 15 anyos at grade 10 student na si Chris Lawrence Fabian. Sa videong ito, makikita pang sinubukang isara ni Lawrence ang pintuan ng kanilang classroom para protektahan ang iba pang mag-aaral na nasa loob din ng silid. Pero ilang saglit pa, bigla na lang bumulagta si Lawrence. Kasi sinave niya yung marami, yung sarili niya, hindi niya sinave. Dapat yung sarili niya, sinave niya. Kasama rin sa mga nasawi ang 15 anyos at grade 9 student na si Joyan C. Separa at ang 14 anyos at grade 9 student na si Ayesa Nicole Dazo. Anak, hindi man tayo magkasama ngayon, pero darating ang araw, magkasama din tayong lahat. I'm sorry, Yasi, sorry. Years lagaan siya. Ganyan ang mangyari. Para lang siya nagbaril ng aso. Hindi talaga siya katanggap-tanggap. Ayon sa Tacloban City Police, matapos ang madugong pamamaril ng mga suspect, agad na naaresto ang isa sa 2 suspect na itinuturing na ngayong mga Children in Conflict with the Law o CICL. Ang 15 anyos na si alias Rod, isang .38 caliber revolver ang nakuha sa kanya. Bandang alas 11 ng umaga, natuntun din ang kinaroroonan ng ikalawang suspect, ang 14 anyos na si alias Nash. Isang 9mm Glock pistol naman ang nakuha mula sa binatilyo. Inilagay sa kustodiya ng City Social Welfare and Development Office ang 2 CICL. Nandoon sa ating Regional Rehabilitation Center for Youth. Sa kasalukuyan, confined sila sa kanilang pong mga kwarto, hindi sila magkasama, magkaiba sila ng intervention plan. Yung intervention plan na yan, binubuo with the help of a multidisciplinary team. So merong psychologist, merong social worker, merong teacher. Sa investigasyon ng mga pulis, natukoy na ang baril na nakuha kay Nash. Isa palang issued firearms na nakarehistro sa kanyang tiyahin na isang pulis. Habang ang baril na nakuha kay Rod, may record na iniuugnay sa isang security agency. Sa pag-iimbestiga po ng Civil Security Group ng CSG ay lumalabas na 2 baril with the same serial number ang nakita po. Dahil nung una pong chinek ng CSG itong caliber 38 revolver with the serial number, sinabi po nila na ito ay nasa Bohol. Still being investigated by the CSG at isa po ito sa rason na pwedeng maging dahilan kung bakit mawawalan ng license to operate po itong security agency na to. Samantala, sa pagdinig na ginawa ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality nitong Miyerkules, dumalo ang mga pamilya ng mga namatay at nasugatan sa Tacloban shooting incident. Pwede naman siyang makulong doon sa ibang pasilidad na pwede sa kanilang edad para din nila maramdaman yung sakit, yung parusa na karapat-dapat sa kanila eh. Na mabigyan ng justisya yung mga nabiktima, lalong-lalo na po sa mga namatayan. Humarap din ang tiyahing pulis na may-ari ng 9mm Glock pistol na ginamit ni alias Nash. Paliwanag niya, iligal na nakuha ng kanyang pamangkin na si Nash ang baril sa kanyang bahay. Nash unlawfully entered my
own house. It's not a room po. It's my own house. So house. Yes po. He forcibly damaged my locker. It was locked. Pero yung locker ay plastic locker. Plastic locker, and my firearm was inside a gun box. The locker was as well locked po. And I'm only the one who had possession of the keys to my house. May possibility po na ma-dismiss siya dito sa pagiging pabaya dahil ito po ay malversation. Regardless of the circumstances, she was not able to properly secure yung kanya pong firearm. Lumabas din sa paunang investigasyon na posibleng naimpluwensyahan umano ang dalawang CICL ng isang online extremist group na gumagamit ng gaming at online platforms para makaimpluwensya sa mga kabataan. Ang modus ng grupong ito, maghanap ng mga vulnerableng minors online at hikayatin na gumawa ng kahindik-hindik na bagay. Tinalakay din sa pagdinig ang mas mahigpit na pananagutan ng social media at gaming platforms, gayon din ang pagpapalakas sa security measures ng mga eskwelahan. Kasabay ng pagdinig nitong Miyerkules, inilibing na ang isa sa mga biktima na si Chris Lawrence Fabian. Nailibing na rin ang dalawa pang biktima ng pamamaril sa Tacloban.